Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kaya daw siya pinapalitan dahil gusto raw napigilan yung hearing na yan. Gaano naman kaimportante yung hearing na yan? Di ba mga, sa totoo lang, wala namang nagbablock sa kanila niyan. Ha? O, ginagamit ni Cayetano na dahilan, kaya daw sila nag-boycott sa plenaryo kasi ang plano daw ng minorya, papalitan ang Blue Ribbon Committee chairman pag nag-session yung plenaryo. Kaya daw, hindi daw nila mapapayagan yan kasi napaka-importante daw na matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Okay. So halimbawang sabihin ng minorya, hindi namin papalitan ang chairman ng Blue Ribbon. Si Pia Cayetano pa rin. Okay, tuloy kami na si Marcoleta, siya ang mag-imbestiga ng flood control. Okay yan. Halimbawang pumayag ng gano'n ng minorya, basta't mapalitan lang si Cayetano, papayag ba si Cayetano sa gano'n? Di ba? Actually, narinig ko na yung mga posisyon nila Risa Hontiveros, nila Bam Aquino, nila Kiko Pangilinan. Hindi sila kontra na mag-hearing sa June 4 kung gusto nila. Kahit naman si Lacson, ganun din. Gawin na nila yung gusto nila. Kaya kasinungalingan yung sinasabi ni Cayetano na minamaniobra daw ng minorya para hindi matuloy ang hearing. Walang ganun. Wala tayong nakikitang ganun. Drama lang yun ni Cayetano. Kasi ang totoo, ayaw niya na mag-session ang plenaryo kasi pag nag-session ang plenaryo, delikadong mapalitan na siya. Ginagamit niya lang yung issue ng flood control. Ginagamit niya, sa totoo lang, mga kabunyog. Ang sabi ni Cayetano, pinakamalaking korupsyon itong flood control. Hindi namin to hahayaan na hindi ma-expose ang katotohanan. Kaya daw mayroong Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ang ginagawa daw ng minorya, ayaw daw matuloy ang hearing na yan. Drama niya. Walang ganun. Mga kabunyog. Nagdadrama si Cayetano. Pilit na ginagamit yung issue na yan. Ang sinasabi niya kasi, pinagtatakpan daw si Martin Romualdez. Pinagtatakpan daw si Sandro Marcos. Tayo dito, neutral tayo dyan, wala tayong pakialam. Gusto natin managot ang lahat ng sangkot. Ngayon, kung may ebidensya sila, di ipakita nila. Kung mag-hearing sila, di mag-hearing sila. Walang problema yan. Sinabi naman na ng minorya yan. Kung gusto nilang mag-hearing, mag-hearing. Kung kaya nilang ipatawag si Martin Romualdez, sabi ni Lacson, ipatawag nila. Sige nga, tingnan natin. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yun ang hamon ng minorya sa kanila. Hindi totoo yung sinasabi ni Cayetano na kaya daw gustong mapalitan ng minorya si Cayetano dahil hindi na itutuloy ang mga investigasyon sa flood control. Yan yung mali. Hindi totoo yun. So, hindi totoo na ayaw ng minorya. Walang katotohanan yun. Ang minorya, itong grupo nila Lacson, nag-imbestiga sa flood control. Lumabas na yung mga kasamahan nilang senador ay sangkot. Si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Yun ang gustong protektahan nila Marcoleta at nila Cayetano. Ang gusto nila, ang imbestigahan lang ay si Romualdez, saka si Sandro Marcos, at saka mga kongresista. Yung kasamahan nilang senador sa mayorya na sangkot sa flood control anomalies, ayaw nila. Yan yung totoo dyan. Sila Lacson kasi, saka sila Soto, yung minorya ngayon, pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report. Para sa kanila, kahit kasamahan nila yan sa Senado, hindi pwedeng palibrihin yan. Kung may ebidensya laban sa kanila, dapat ilabas. Kaya, pagdating naman dito kila Martin Romualdez, sinabi na rin naman ni Lacson, inimbitahan nila yan, ayaw umattend. Anong gagawin mo? Pepersahin? Sige nga, tingnan natin ngayon ang magagawa ni Pia Cayetano at ni Marcoleta kung mapipersa nila si Romualdez na umattend. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang hamon ko nga ganito sa tingin ko, halimbawang sabihin nila Lacson, nila Soto, okay,
Payag kami na ituloy ang hearing na yan sa June 4. Ang hearing ni Pia Cayetano at ni Marcoleta. Okay, hindi muna papalitan ang Blue Ribbon. Sila muna. Basta't mapalitan lang si Cayetano. Sa tingin ko papayag yan sila Kasi hindi naman talaga totoo yung akusasyon sa minorya na pinoprotektahan si Romualdez. Ha? Ayaw lang talaga ni Lacson makipagkumprontahan kay Romualdez. Kasi nga, yung intra-parliamentary courtesy. Kumbaga, kinukortesiyahan yung House of Representatives. Yan yung paliwanag naman ni Lacson. Pero hindi totoo na pinoprotektahan sila Romualdez. Pero, para ipakita talaga na hindi pinoprotektahan ang sila Romualdez, sa tingin ko, papayag yan sila Lacson. Okay, for the meantime, hindi muna papalitan ang liderato ng Blue Ribbon. Pero papalitan ang Senate President. Di ba? Pwede yung ganun. Para lang ipakita, isampal dito kila Marcoleta, kila Cayetano at kila Pia Cayetano na hindi totoo na ang dahilan kaya gustong mapalitan ang na gustong mag-session ang plenaryo para agawin ang Blue Ribbon. Hindi yun. Actually, sabi nga ni Senador Ping Lacson, sabi niya nga ni Senador Ping Lacson, gusto ko nga na hindi na ako ang Blue Ribbon kasi masyado daw siyang nai-stress diyan. Di kanila naan niya yan. Di ba? Ganun yung posisyon ni Lacson. Kaya sa tingin ko, hindi kapituko sila Senador Ping Lacson diyan sa Blue Ribbon. Willing sila na, sige, ipakita nyo na muna yung gusto nyo. Gusto nyong imbitahan si Romualdez? Gusto nyong imbitahan yung 18 na ex-Marines? Gawin nyo. Sige, basta't palitan si Cayetano. Sa tingin ko, papayag sila Soto at Lacson diyan. Di ba? Kasi hindi naman talaga pinoprotektahan ng minorya si Romualdez. Hindi lang nila pinipilit na umaten. Pero sabi daw nila Marcoleta at nila Cayetano, pipilitin daw nila si Romualdez na umaten. Sige nga. Sige nga. Tingnan natin. Kaya lang, wag na dapat silang magdrama. Pero yung sabihin ni Baligod na yung minorya ang dahilan kaya binabawi yung pagpapa-attend sa 18 na ex-Marines, si Pia Cayetano ang sumulat. Tapos ang sisisihin mo yung minorya, parang ang layo naman yan. Ang layo naman yan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anyway, abangan natin kung anong mangyayari diyan. Ang sabi lang naman nila Soto, ang sabi ni Senate President, dating Senate President ngayon ay Minority Floor Leader Tito Soto. Illegal yung pagkaka-constitute ng Blue Ribbon Committee ngayon at saka yung subcommittee ni Marcoleta. Yan din yung sabi ni Rapi Tulfo. Illegitimate yan. Kasi dapat ang nag-create niyan plenary. Yun yung sinasabi nila. Pero kung talagang ipipilit nila yan, sabi naman nila Soto at sa kanila Lacson, sige, di gawin nila. Di ba? Di gawin nila. Wala namang problema yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.